PW Camp Bazaar. Youth serving youth. Magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang PW Camp Bazaar. Ako po si China Asis at samahan niyo po kami sa susunod na isang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan. At syempre, hindi po ako nag-iisa ngayon dahil kasama ko ang dalawa sa mga kaklasiko sa AB Communication Arts sa PWQZ. Guys, bumati na kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si CJ Garcia, isa sa mga kasama ninyo ngayong hapon na ito sa PW Campus Art. Kamusta kayo ngayon, kapanalig? Yun, no? At magandang hapon po sa inyo mga kapanalig. Ronnie Guanlo po, maligayang pakikinig at pag-aantabay sa PW Campus R. Yun, no? May gusto ba kayong batiin, guys? Go! Ako, binabati ko ang aking mga magulang, Garcia family at Borja family. Ayun, at binabati ko rin yung mga kaibigan sa PW at happy birthday kay Vera Gatchalian na magdedebut mamayang hapon. Happy birthday! Happy birthday! At binabati ko ang aking mga kapamilya, Guanlo family, si Mama Nelly, si Papa Danilo, si Ate Rachel, si Roxanne, yung pamangkin ko, si Emery, tsaka yung mga Talagang may listahan ka. Backpage. Okay. Yung mga ka-eskwela ko din sa PW Campus, sa Philippine Women's University, si Ate Quinces Mundo, si Ate Erica Luna, pati yung mga dati kong classmates sa UST, si Vance Perez, Romeo Devora, Ivan Picarda. Ang dami yung binabati. Okay, mga kababayan, mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo sa hapong ito. Pwede kang magpadala ng iyong pabati ngayon dahil alam nyo guys, no, nakakalungkot man na mahirap man tanggapin kasi 'di ba lahat ng bagay. Hindi! Teka lang, nag-i-intro pa ako eh. Sinabi mo agad eh. Ito pa lang, teka lang. Sasabihin ko pa lang. Alam niyo ba mga kapanalig? Opo. Mahirap mang tanggapin na lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Tulad na lang ng episode namin sa araw na ito na magpapaalam na po sa araw na ito. Hindi! Ang PW Camp Bazaar. Pero iiwan po namin sa inyo mga kapanalig ang alaala na nakapiling nyo kami sa 4 na Sabado. Ang dramatic, no? Oh my God. Pero katulad niyan mga kapanalig, magpapaalam man kami, ang aming topic sa araw na ito ay may kinalaman sa pag-alala. Tama. Ano bang topic natin ngayon? Ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po naming paggunita. Isang pag-alala sa mga yumauna. Kaya po, paggunita, ang aming tema ay dahil sa aming pong talakayin tungkol sa mga tradisyon ng ating pinaniniwalaan sa tuwing sasapit at Todos Los Santos at Undas. So, at saka, mamaya po ay mag-aalay na rin tayo ng panalangin para sa mga mahal nating sa buhay. Yun nga, dahil in relation dun sa papalapit na Undas at Todos Los Santos. So, ang ating topic po ay may pinamagatang paggunita. At maraming mga katanungan siguro ang ating mga kababayan tungkol sa paggunita tuwing November 1 or November 2. Ano bang history noon? Ano ba yung dapat nating ginagawa at bakit sila sabay pinaghahandaan? sabay silang sineselebrate? Oo. Bakit magkasunod, 'di ba? Kasi hindi magkahiwalay? Oo, hindi magkahiwalay. Oo. At dahil may mga bisita rin tayo mamayang makakapiling na pwedeng sumagot ng inyong mga katanungan, mga kapanalig, magpadala po ng inyong mensahe sa 0918-VERITAS o 0918-837-4827. At live din tayo via live streaming at www.veritas846.ph. Yon. At syempre, dito sa PW Camp Bazaar, hindi kami nag-uumpisa ng pagtalakay kapag hindi kami naghahandog sa inyo ng munting drama. Pinamagatan po namin ito ang pag-alala. Ngayon, Camera? Wait. Excited? Ay, sorry. Excited ako. Ano kaya? Excited ako. Wait. Ano kayo naalala nila dito, no? Sa pag-alala na to? Sige, tingnan natin. Ibigay na natin yan. Lights. Camera? And action! O Sandra, nasaan ang ate Sara mo? Nasa kwarto pa niya po. Pa din? Kalating oras siyang nasa kwarto niya. Tay, tapos na po ako. Sara anak, bakit ganyan ang suot mo? Tay, gusto ko pong magganito ngayon eh. Ay nako Sara, wag matigas ang ulo mo. Hindi tayo pupunta sa birthday party o sa piyesta. Kaya mabuti pa ay magpalit ka na ng suot mo. Pero Tay, Magpapalit ka o hindi tayo aalis? ay nako. Sir Mario, nasa sasakyan na po ang lahat ng pagkain. Ay salamat po Yaya Merly.
ikaw na pong bahala sa bahay namin habang wala po kami, ha? Opo sir, makakaasa po kayo. O mga anak, hindi ba kayo na-excite? Ako tay, gusto ko na pong magkwento sa kanya. 1 taon din mula nang dumalaw tayo. Woo! Exciting. Sarah, wag kang ganyan. Minsan na nga tayo sa 1 taon bibisita sa kanya, tapos ganyan ka pa din. O mga anak, nandito tayo sa puntod ng nanay nyo, kausapin nyo na siya. Hi Nay! Kamusta na po kayo? Sana po ay kapiling nyo na po si Papa Jesus. Ipagdasal nyo kami ha. Bait talaga ng anak ko. O Sarah, ikaw naman. Sarah, umiiyak ka ba? Ha? Hindi po Napuwing lang po ako. Nako, wag ka nang magkaila. Tumulo na nga yung luha mo sa kabilang mata, oh. Tumabi nga po kayo. Nay, kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo, ang daya nyo. Sabi nyo, pagdating ng dibo ko, ikaw ang mag-aayos sa akin. Pero hindi mo naman tinupad yun. Sabi mo, hindi ka mawawala sa kasal ko. Pero hindi nyo pa rin tinupad yun. Pero alam nyo, Nay, miss na miss ka na namin. Mahal na mahal ka namin ni Tatay at ni Sandra. Sana gabayan nyo po kami. Tahan na, anak, tahan na. Sigurado naman akong nasa mabuti na siyang kamay ngayon. Huwag ka nang umiyak. Ang mabuti pa ay saluhan mo kami tsaka mag-alay ng panalangin para sa kanya. Yun na nga ang ating munting drama, no? At yun nga, kasi dahil malapit na nga yung Undas at Todos Los Santos, meron tayong mga kababayan, mga kapanalig na naghahanda na para bisitahin yung kanilang mga mahal sa buhay na yumao na sa mga kanilang sementeryo, no? Kayo, paano nyo ba ginagawa ang Todos Los Santos at Undas? Ikaw, CJ? Kami, yung pamilya namin, usually, nagpupunta kami ng probinsya, din dalaw namin yung punto ng lolo at lola ko. Tapos pupunta kami sa kabilang side. In the process of that, sumasama rin kami, pamilya, kumakain kami, sabay-sabay, ganun. Minsan, may padasal kami sa mga yumao namin na kamag-anak. Pero kahit wala na sila, parang feeling nyo rin ba nandyan pa rin sila? Oo, nagdadasal kami. Lagi kaming nagdadasal. Lagi namin silang sinasama sa dasalin namin. So, malaking bagay pa rin yung nadadalaw nyo sila. Kahit puntod na lang yung nakikita nyo doon, malaking bagay pa rin. Malaking factor yun sa amin. Ikaw, Ronnie, paano nyo ginagawa? Kami, personally, hindi kami pupunta ng sementeryo. Hindi kami dumadalaw sa kamag-anak namin kasi, ewan ko. Hindi nyo naging kaugalian sa pamilya nyo? Hindi talaga naging kaugalian. Oo. Pero Catholic ka? Oo, Catholic ako. Oo, yan. Pwede nating tanungin mamaya sa paring makakapiling natin mamaya na bakit may mga Pilipino hindi na nagko-commemorate. Anong kaibahan before na yung mga Pilipino ay talagang hindi pinagdiriwang inaalala talaga nila yung kanilang mga yumaong kapamilya. 'Di ba, no? So, mga kapanalig kayo, anong ginagawa ninyo tuwing sumasapit ang Undas at Todos Los Santos? At ano sa tingin nyo ang kaibahan ng dalawa? Kayo ba mismo alam nyo na yung meaning nun? I-share nyo sa amin, mag-text kayo sa 0918-VERITAS o 0918-837-4827. So, kayo, ano yung mga gusto nyong itanong mamaya sa ating bisita? Ako, para sa akin paano kaya nila na-celebrate yung mga sineselebrate yung nung kapanahunan nila. Yung kaibahan din. Parang ganun din kanina. Oo. Sa amin pong pagbabalik, mga kapanalig, makakasama natin ang una naming bisita upang bigyan po tayo ng kasagutan sa ating mga katanungan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Todos Los Santos Special ng PW Campusar, Youth Serving Youth! PW Campusar, Youth Serving Youth.
Hello, Kuya Mark. Dale, huli. At muli pong nagbabalik ang PW Cambuzar. Kasama niyo pa rin po si China Asis, CJ Garcia. At Ronig Wanlaw. kanina po ay napakinggan natin ang munting dula na aming inihandog sa inyo, kapanalig. At ngayon, in relation po sa ating topic, makakasama po natin ang aming unang panauhin sa hapong ito. Pero bago yan, kung nais nyo pong sumali sa aming discussion at gusto nyong magpabate dahil pwedeng-pwede dahil huling ere na po namin ito, Totoo ay yan. ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0918-VERITAS o 0918-837-4827. Okay, so CJ, sino ba ang ating unang bisita? Ang ating unang bisita ay si Ma'am Nancy Felipe. Ayan, ang Yan, ating oh. profesor na nagtuturo ng ating math. Nagpasa ka na ba ng assignment mo? Oo naman, nagpapasa Kami, ako. tapos na ng statistics dyan. Kayo yung tapos ko. Pumapasok ka ba? Pumapasok ako. Laglag lang. Di ba? Ayan, Ma'am 20 Nancy, magandang hapon po. Hi, ma'am. Magandang hapon. Yun, no? Yeah. Bati kayo, ma'am. Siyempre, babatiin ko kayo. Yun, no? Hi, ma'am. Ay, ma'am. At siyempre, lahat ng mga nakikinig sa ating programa, hindi lang yung mga nasa ibang lugar, Apo. lalo na dun sa mga kabataan. Kasi ito'y para sa kanila. Oo Totoo naman. yan. Yun, no? Ayun, ma'am, hindi na natin patutumpik-tumpikin pa ang hapon na ito dahil baka po may date pa kayo mamaya eh. Tapos ng date. Tapos na? Sayang. Ito pa Ma'am, ikaw na may Ito palang katabi ko may date mamaya. Anyway, ma'am, ito po, ma'am. Sino sa amin? He, tumigil. Weh. Ito, ma'am. Ito po, dahil ang topic na po natin ngayon ay paggunita po sa mga yumao na pong mga mahal sa buhay ng ating mga kababayan po. Ang una po namin sanang gustong itanong po, nung kapanahonan niyo po na kayo po ay bata pa po, paano po ginagawa ng pamilya po ninyo yung pagdadaos po ng Undas or Todos Los Santos po? Siyempre, nung mga nasa elementary, high school, pag sinabing Undas, oy, holiday, Yun, no? Yun talaga. Tayo lang eh, no? Walang paso. Pero, yung nakagisnan ko kasi, dun sa amin, yung lola ko, yung paternal grandparents ko, Opo. nagluluto sila ng kakanin. Wow. Yan, Kakanin. palagi, no, kakanin. Sarap. Kasi Opo. ang symbolism daw nun is yung, di ba, kakanin o yung malagkit, Opo. bonding. So, it's a sort of family bonding. Opo. So, yun. Tapos, pagdating naman ng mga, may mga alaga kasi yung maternal grandparents ko naman, na tumutulong sa amin mag-ayos. So, kasi medyo, sabihin natin yung mga maternal grandparents ko, meron silang, kilala sila dun sa lugar namin. Opo. So, medyo malaki yung inaayos ang lugar. So, nagdadala ng mga paso, ng Opo. pagkain. Opo. Pero hindi yung pagkain nasa isang tabi lang nung place. Pero ano yan, sagana yan sa Bulaklak. Noon, ang nanay ko, ang nagpe-prepare noon, at saka yung dati nilang kasambahay. Pero nung lumaon, college na yata ako. Hanggang Opo. nung Mga way back 20 ano, years ago lang po ba yan? ay, huwag na natin itanong. Batang-bata pa rin naman si Ma'am Tignan. Ano, busy ang nanay ko kasi busy na yung nawala na yung mga kasambahay ng mga lola ko noon. Opo. Nawala na sila. So nagte-take charge ng mga pagluto ng pagkain ng nanay ko. So ako na ang task ko pagising sa umaga, ayusin na yung mga flower pots. So in short, ma'am, talaga yung mga kabataan noon, as early as your age po noon, siguro mga 18 po kayo noon, no? College po eh. Oh, college. Meron ng participation para sa paghahanda dun sa Todos Los Santos and Oo Undas. naman. Kapag ikukumpara nyo po sa panahon ngayon, nakikita nyo pa po ba sa mga kabataan ngayon na well participated sila sa ganyan? Kayo Parang- yung napapansin nyo po? Opo. Para napapansin ko ngayon pupunta lang doon for yung barkada. Punta tayo. Pero kung walang barkada na hindi Opo. na sila pupunta. So parang nawawala yung essence nawala. na ngayon. So Nawawala. magandang maibalik kung lalo if yung faith yung sinusunod na po. Oo naman. Opo. Siyempre, nag-iiba yan kasi nag-iiba sa ng takbo ng panahon. Kasi siyempre,
iba na lalo na yung mga working hours, nag-iba Opo. na, working schedule. So, nawawala na yung mga dating tradisyon na instead na magluto ng kakanin, bibili na lang. Isang tradisyon lang po yung hindi nawawala, ma'am eh. Yung gimmick. Yung bakasyon. Kagala-gala na lang. CJ po, may tanong po sa inyo. Ma'am, ano po ba yung tila nakalimutan na ginagawa ng mga Pilipino noon Na tradisyon na po. hindi na nagagawa Tapos yung ngayon? mga ginagawa na lang po ngayon. Kasi sabihin na natin, depende yan sa na kaugalian ng pamilya. Kasi bawat Opo. pamilya may kanya-kanya silang mga tradisyon, may kanya-kanyang sabihin nating practices. Opo. May kanya-kanya din silang paniniwala na sa mga pamahiin. Opo. So, sa family namin, ang ano lang dyan is yung pag November 1 na All Saints Day, ang ginagawa is magsimba. Opo. First art. Pero ako hindi ko nagsisimba. Opo, opo. Yung parents ko lang nagsisimba. Opo. Pero ako, nag-start na akong maglinis ng mga maghanda. Opo. Opo. Hindi kami bumibili ng mga Pagkain. ready-made na Pagkain. ready-made na pagkain, kundi Opo. niluluto yan, at saka yung ready-made na bulaklak. Ako, Opo. basically ako, ang nagpe-prepare. Natuto ako na mag-flower arrangement. Ayun. Ayun, ganun. Talagang So, yun yung, pinaghahandaan nila. yun ang effort nila. ano namin. Opo. Yun ang mga nakaugalian Ito, namin. ma'am. Na- Opo. Ewan ko sa ibang Pamilya. So, depende ibang sa pamilya, oo. no? Kung ano yung Pero, nakagawian. yung mga pinsan ko naman, kasi yung mga, ang mother ko, pinadadalhan ng bulaklak kasi para do sa lola ko na paternal grandparents, nagpapadala ng bulaklak, nagpapadala ng kandila. Yung mga pinsan ko naman, ganun din ang, Opo. ganun din Ito yung- ma'am, bilang magulang na po, hindi naman yung magulang na madaya. Parent. Ayan, bilang magulang na po ngayon, ano po yung tinuturo nyo na ngayon sa inyong mga anak sa tuwing sasapit po yung ganitong may undas po at Todos los Santos po? Kasi tulad ngayon, nagsabi na yung tatlong anak ko na hindi sila makakauwi. Opo. So ako na Asan lang po ba ang sila uwi. ma'am? Nandyan, nag-work. I mean, nandito lang din pala sa Nasa Pilipinas. wala. Okay. Nandito sa Metro Manila. Kaya Wala lang, may work. because of work schedule, hindi na sila makaka... Yung po yung punto nyo kanina, kaya yung iba hindi na Hindi na nakakapaggunita kasi dahil iba na yung working hours working din ngayon. hours. Compared Oo. before, di ba Before po? kasi, sabihin na natin 8 to 5, Monday to Friday, Opo. ganyan. Pag holiday din. Ngayon kasi, Opo. dahil pumasok na yung mga iba't ibang bansa sa mga work Opo. from other countries. So, nag-iiba na yung work schedule. So, nagsabi na sila na hindi na sila uuwi. Pero ang bilin ko sa kanila lagi po, pagdating ng mga 6 o'clock, pag nakarating nila from the office, Opo. magsindi lang sila ng kandila, or tapos say some prayers. Yun. So, parang pwedeng doon daanin po, kasi hindi nga sila makakauwi. Ganun na lang. Opo. din. Ito po si Ronnie, may tanong din po sa inyo. Ay, opo. Yes, po. Yung iba pong nating mga kababayan na hindi po Katoliko, how do they commemorate May this idea day? po kayo? Opo. Meron naman ako mga friends na sabihin na nating non-Catholics, pero they still believe naman na kailangan ipagdasal yung mga nawala na, Opo. no? So hindi ko alam basically na kung sila ay pumupunta din sa mga puntod. Kasi Opo. yung iba naman ang ginagawa hindi na on the day itself hindi yung on November 1. Yung iba before, kasi iwas traffic, Opo. Opo. iwas tao, or Opo. after. So, naiiba na rin yung mga paraan nila. Saka dahil sa marami So, na ring religious belief ngayon, kaya iba-iba na po, no? Ito ma'am, may mga Pilipino po na bihira na lang o kung minsan hindi na dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Meron po bang paliwanag doon sa tingin ninyo kung ba't hindi na nila pinipiling dalawin? Kahit katulad, halimbawa, Catholic sila, yun, ganun. Ano po sa tingin nyo yung ano doon? Una-una yung place of residence. Baka naman yung nasa probinsya ni living yung mga parents o yung mga loved Mahirap ones na nila. nga naman pong Tapos nandito uwian. sila. And then Opo. because of age din, hindi na nila kayang bumiyahe, so hindi na sila
hindi na sila Opo. nagbumibisita. Pero on some occasions naman, like halimbawa, kung halimbawa, Pasko, bigla silang umuwi sa probinsya, dumadalaw naman din sila. Opo. Or minsan, yung birthday nung yumao, po. o kaya on special days, like halimbawa bigla lang nagkasama-sama yung mga Family reunion, mga ganun. family, dadalaw lang sila. O minsan may yung minsan kasi pag yung Holy Week, nagpe-prepare kami, bumili para sa So, yung sister-in-law ko, bumili din siya ng bulaklak. Saan mo gagamitin? Sabi niya, dadalhin ko dun sa dun sa father ko. Opo. So, kumbaga, out of occasion kasi mag-Holy Week, bakit? So, yung mga ganon, kasi nga, nag-iba na yung work schedules natin, nag-iba na yung mga practices at beliefs natin. So, ang unang-unang, lang dyan, is yung paniniwalang sa mga Katoliko na balang araw, magkakasama ang lahat ng patay at mga buhay. So, yung panalangin para sa kanila, kung hindi man sila umabot doon sa kanilang dapat puntahan, yun ang inaalay natin sa mga Eto ma'am, sa basketball tayo, last Sige. 2 minutes. Sige. Ano pong mensahe nyo para po sa ating mga kapanalig na nakikinig, lalo na po sa mga kabataan po? Para po sa nalalapit na undas na ito at Todos los Santos. Okay. Siyempre, yung mga kabataan, may mga magulang din sila, may mga lolo, lola. So, kung ano man yung sa ganitong panahon, siguro dapat gunitiin natin na wala sila kung wala yung mga ninuno. So, kung ano man yung magagandang kaugalian na nakita nila, pagyamanin. At syempre, ang hinihiling naman nila is patuloy na pagdarasal para sa kanila. Yun lang. Ayun, no? Yeah. Yun. Saka, di ba ma'am, no, maganda yung sinabi ni ma'am kasi di ba nakadepende sa pamilya. So, if bata pa lang natitrain yung bata, kung dapat ganito pala yung paniwalaan, so, makakalakihan po niya yun no, ma'am? Kasi kung kung ano yung nakikita, 'di ba sabi natin, kung ano yung nakikita ng bata, yun ang Ginagaya na. Oo. Unless merong may mga other factors. Opo. Yun, no? Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin. Sana po, sa ulitin, makapanayan po natin. Palakpakan natin si Ma'am Nancy in the house. Yun. Mga kapanalig, magbabalik ang PW Campus R. Diyan lang kayo. Youth Serving Youth! PW Campus R. Youth Serving Youth.